Hindi ba nag-release ng statement si Browner na kung gusto magsalita ng mga military about their political opinion, tanggalin daw nila yung uniforme nila at umalis na sa serbisyo. Kita ninyo, even our military men, ang ating mga policemen ay suppress oppressed. The fact na nagsalita itong si Browner, nararamdaman na nila yung mga colonels, junior officers, ano ba yung mga rangko-rangko dyan. Maliban sa mga general na sinasaburan, binibigyan ni bangag ng envelope, ng white envelope, tunay na binabayaran at pinapatravel ang kanilang mga pamilya, binibigyan ng mga... Ang last resort po natin ay EDSA Shrine. Ang last resort po natin ay mag-ere kayo ng inyong sentimiento, dumami kayo ng dumami dyan sa EDSA, punuin nyo yung EDSA, today's day 6, tuloy-tuloy yan, kasi ang sabi ng mga kapulisan at ng military na hindi general, na hindi nakakatanggap ng envelope, they are waiting for you people na magbaha kayo dyan sa EDSA para sila ay sumali sa inyo. Bakit ganun ang statement ng mga military na nakakausap natin, mga puting ahas natin at mga nakakausap nila MJ? Kasi somehow, takot din sila. Actually, they're not takot eh. Inaalala nila ang kanilang mga pamilya na the moment, kunyari ngayon, mag-aklas o lumabas si Juan Pedro, si Captain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, konti lang yung tao. So, i-court martial sila o kung anong gagawin sa kanilang parusa dahil sila ay nagsalita sa kanilang opinion ng kanilang paninindigan na hindi na tama dahil may adik na presidente. Hindi ba nag-release ng statement si Browner na kung gusto magsalita ng mga military about their political opinion, tanggalin daw nila yung uniforme nila at umalis na sa serbisyo. Kita ninyo, even our military men, ang ating mga policemen ay suppress oppressed din ng kanilang mga superiors. May mga pamilya din yung mga yan. Kaya nga ako naman, ang sinasabi ko naman sa mga military at mga polis na mga matitino, okay? Hindi kayo kasali sa galit at mura ng mga taong bayan. So, the fact na nagsalita itong si Browner, nararamdaman na nila yung mga colonels, junior officers, ano ba yung mga rangko-rangko dyan. Maliban sa mga general na sinasaburan, binibigyan ni bangag ng envelope, ng white envelope, tunay na binabayaran at pinapatravel ang kanilang mga pamilya, binibigyan ng mga nakakabilisan ng Hermes, ng kung ano-ano, para lang hindi magsalita itong mga general ng katotohanan na pabor sa taong bayan na ang lang commander in pulburon is pulburonic. Kaya last resort is EDSA or wherever gusto nyo. Gusto nyo punuin nyo ang buong Metro Manila. Then, with that, lalabas na itong mga kapitan, mga general, na maninindigan kasama ninyo. Ano pa sabi ni Barbers? Okay. Barbers also revealed that he also submitted to the NBI of several malicious blogs linking him and his brother. O, kita mo? Masyado silang onion-skinned. Kung gusto mo, kung ikaw ay politiko, o gusto mo magpolitiko, i-expect mo na uuriratin ng taong bayan ang pera o yung mga isyong kinasasangkutan mo. At yan ay karapatan ng taong bayan. Diba? Yan ay kalayaan ng taong bayan, mga kababayan, mga palangga, na uriratin. Dahil meron ngang karapatan tayo ng malayang pagpapahayag. Dahil sukang-suka na tayo. Di ba nakalagay yan sa Bill of Rights na laging sinasabi ng mga politiko natin? Okay, tignan natin dito. Basahin ko. Anong sabi dito? Article 3, Section 4 of 1987 Constitution, yun ang sinasabi dito. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition to the government for redress of grievances. Karapatan ng taong bayan, mga kapalangga, na ipahayag ang kaputaputahan, ang pagnanakaw ng mga king-inang ito na magsalita dahil kalayaan natin mag-express ng ating saloobin, ng ating opinyon, ng ating nararamdaman na base doon sa mga nakalap na mga balita na si Barbers at iyang kapatid
ay sangkot sa pulboronic activity. Ngayon, bilang isang mamamayan, dahil concerned ka sa buhay ng iyong mga anak, di ba, na masira ng pulboronic, magbibigay ka, mag-express ka ng opinion. Forget about the freedom of the press. Kasi even sila, wala naman din silang freedom dahil karamihan sa kanila ay nasungal-ngalan na ng envelope. And that's what you call envelopmental journalism. Tatahimik yung mga putang inang yan, basta may envelope. Diyan galing po ang term na envelopmental journalism. Ngayon, yung karapatan natin, yung sinasabing peaceably to assemble and petition. Yan ang nga yung ginagawa natin. Nag-a-assemble peacefully. Peacefully. You compare the assembly ng EDSA Shrine o EDSA, tawagin na lang natin na EDSA Friday or EDSA Black Friday group. Yun na lang siguro. Dapat every Friday or every day nandiyan kayo. EDSA Black Friday group kunyari. Okay? Peaceful yan eh. Yung mga pumuntang mga makakaliwang grupo sa Malacanang, hindi ba nagbugbugan doon? Di ba yung mga pulis, sinapak nila? Hindi ganun. Alam nyo, mga palangga, naaawa ako sa mamang pulis na yun, na sinapak-sapak nila. Hindi tayo ganun. Ang tunay na Pilipinong mamamayang gustong pagbabago, ayaw namin ng bugbugan kasi yung mga pulis yan, kawawa yan, may mga pamilya din yan. What if kung kapatid o anak mo pala yung mga pulis na yun? Nakita nyo sa Manjola? Hindi naman nag-provoke yung mga pulis. Yung mga rallyistang makakaliwang grupo, nakasabwat yan. Mga tauhan, mga supporter yan, nila Castro, nila Brosas at yung Manuel, yung mga putang inang yan. Yan ay kilala naman na sila ay makakaliwang grupo at convicted mismo yang si Castro. Ha? Sa pag-recruit ng mga kabataan ngayon, mga kabataan doon sa Mindanao. Now, what? Ito yung kalayaan natin na pagpapahayag. Babawiin sa atin, mga kababayan. Saan na kayo tutungo? Wala na tayong opinion. Hindi na tayo pwedeng magsabi, ay oo nga, mukhang kawatan nga yung pukinang inang yan. At ang inang mga kongresista na yan, saan kaya sila kumuha ng milyon-milyon o bilyon-bilyon? Na pinambili ng mga luxury cars ni Abante, ni Kimbo, yung dalawang yan, at sana ni Luistro, ni Dan Fernandez, ni Saldico, ni Tabaloslos. Di ba? Hindi na kayo pwedeng magbigay ng pamananaw ng inyong mga opinion na sila ay mga kawatan kasi sinusupil na kayo, tinatakot na kayo. Wala na po tayong pag-asa against sa mainstream media dahil tinitwist nga nila yung balita. Ang GMA, I think DZRH, tinitwist nila nang pumunta daw sa EDSA, 70 lang katao. Kaya sinigawan sila ng mga tao doon nung day 5 natin na ang GMA, na bias media, di ba? 70 katao, really? At pinagbibintangan tayo because we are airing, expressing our grievances. Anong sinasabi nila? Ay, bayad yung mga tao doon. Okay? Sabi ni Fajardo, yung police spokesperson, pinangakuan daw, itong mga taong ito nababayaran ng 500 for 3 days. Really? Kahit mahihirap yung mga yan, di ba? Anong sabi ni Barbers? Ulitin ko, inaano na tayo, pinipigil na ang ating karapatan. 'Di ba? Yung right to assemble, pinipigil na. Pinadalhan tayo ng 10 truck ng mga pulis diyan kahapon. Naalarma sila. Ang mga media ayaw iulat ang totoo. Sinasabi na yun nga, 70 lang tayo. Tapos yung spokesperson ng pulis na si Fajardong Bukinang Inang yan, sinasabi na bayad daw ng for 3 days is 500. Kahit mahirap ka, hindi ka pupunta sa EDSA nang babayaran ka ng 175 a day. Ay kung ako ganyan, mamumulot na lang ako ng basura. Mamumulot na lang ako ng plastic o mamalimos na lang ako. Baka kumita pa ako ng 500 isang araw kung mamamalimos ka. Kesa pumunta ka sa EDSA sa halagang 175 pesos o sabi mo ng 200.